Silang ng mukhang liwayway, ang araw ng kalikasan. Ang hirap aming nagawa. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias, na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas. Mula sa lipi ni David na kanyang lingkod, ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabaga ng ating mga magulang at aalalahanin ng kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastaasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan." Minamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Matingkad ang gabing ito sapagkat dito natin tinatapos ang ating mga simbang gabi sa ikasyam na misa na paghahanda natin sa nalalapit na Pasko. Sa katunayan ay isang tulog na lang, Pasko na. Yun ay kung natutulog pa kayo. Pero matingkad din ang gabing ito sapagkat binubuksan natin ang unang misa sa siyam na araw ng paghahanda natin sa pinaghahandaan nating pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng ating mahal na ina. Isa lamang ang aking iniisip, ano kaya ang larawan ng mahal na ina bilang Nuestra Señora de la Soledad? Di ba't ang ibig sabihin ng solidad ay ang pag-iisa? Yung kanyang pagiging solo? Saan ba nagiging solo ang mahal na ina? Hindi ba't doon sa Bethlehem? Doon sa Sabsaban? Nakita ko ang mahal na ina na nakatitig sa kanyang anak na bagong silang. Nakatitig ang mahal na ina sa kanyang anak. Hindi ba't gayon din ang pinakamatamis na tingin ng ating magulang?
Napagtanto niya na napaka-cute ng kanyang anak. Ito ang pinakadakila sa lahat. Di ba't ganun din kapag nakatingin sa atin ang ating mga magulang, ang ating ina? Walang ibang mabuti kundi ang kanyang anak, kahit ano pa ang kanyang ugali. Pero nandun din sa Nuestra Señora de la Soledad ang larawan ng isang ina na nakatindig sa harapan ng krus, na kung saan ang kanyang anak na si Jesus ay nakabayubay. Nakatitig siya sa mga paa ni Jesus na dumudugo. Nakatingin siya sa mga sugatan niyang katawan, at nakatitig ang mahal na ina sa hirap na mukha ng kanyang anak na si Jesus na nakabayubay sa krus. Si Maria ay naroon mula pa nung isilang si Jesus hanggang sa ito'y maipako sa krus. Hindi iniwanan ng mahal na ina si Jesus, kasama niya ito hanggang sa huli. At ano ang gantimpalang ibinigay sa kanya? Sinamahan naman siya ng Diyos. Isinama siya at iniakyat sa langit habang buhay, buong buhay. Siya pa ang ginawang reyna ng langit at lupa. Palakpakan natin ang mahal na ina. Pinalalakpakan natin siya sapagkat nairaos natin ang siyam na misa ng simbang gabi. Marian Masses ang tawag dito. Pag-ibigay karangalan sa ating mahal na ina, sapagkat tayo nagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng mahal na Birhen, sa biyaya na ipinagkaloob sa atin, isa sa atin, kasama natin, kahenerasyon natin, katulad natin ang siyang tinawag, pinili at hinirang ng Diyos na maging ina. Na maging ina ni Jesus, na maging ina ng Diyos. Ibig sabihin, minamahal ko mga kapatid, may tiwala ang Diyos sa tao. May tiwala ang Diyos sa kanyang sambayanan. May tiwala ang Diyos sa ating lahat na narito. Pero kayo, tanungin ko po, yung mga nakatapos ng siyam na misa ng simbang gabi, yung masasabi niyang nakapagsimba siya, natapos niya ang siyam na araw, siyam na gabi ng mga misang ito, ano ang susunod? Hihiling ba tayo sa Panginoon at sasabihin natin, natapos ko po ang simbang gabi, ano ang kapalit nito? Ganun ba agad ang ating asal o pagtingin kapag natapos natin ang siyam na araw na ito ng simbang gabi? Sa totoo lang po, minamahal ko mga kaibigan, tayo ay nagsumikap, tayo ay nanatili sa siyam na araw na paghahandang ito, sapagkat ito ay larawan ng ating pasalamat sa Panginoon. Nagpapasalamat tayo, nagsakripisyo tayo, nandito tayo tuwing gabi, alas 8 ng gabi, upang ipagdiwang ang simbang gabi. Hindi upang humiling lamang ng isang bagay na katangi-tangi ng gusto nating matanggap ngayong Pasko, pero dahil sa gusto nating magpasalamat sa Panginoon. Kahapon, sa awit ng ating mahal na ina, ito ay awit ng papuri at pasalamat. Wala siyang ibang hinangad sa kanyang buhay, kundi pasalamatan ng Diyos. At ito ang nagbunsod sa kanya, nagbigay sa kanya ng lakas sa ating mahal na ina, upang titigan ang kanyang anak ni Jesus mula nang ito'y maisilang hanggang sa dumanak ang kanyang dugo sa ibabaw ng krus. Sinong nanay ang makatatagal na titigan at pagmasdan ang kanyang anak na hirap? Siguro sinasabi ng isang nanay, sana ako na lang yung nagkasakit, hindi na yung anak ko. Sana ako na lang yung nasaktan, hindi na yung anak ko. Sana ako na lang yung nagdurugo ngayon at nakabayubay sa krus kaysa ang anak ko. Likas sa isang ina na mapas sa kanya ang sakit ng anak, pero ang lahat ng ito'y binata ng ating mahal na ina sapagkat ang kanyang puso'y punong-puno ng pasalamat. At ngayon naman sa ating ebanghelyo, si Zacarias umawit din ng mga papurit pasalamat. Hinangaan ng Diyos sapagkat tinutupad nito ang kanyang mga pangako. Hindi ba't nakalimutan na halos si Zacarias at Elizabeth ang kanilang panalangin noong kanilang kabataan na sana sila ay bigyan ng anak pero hindi ipinagkaloob agad-agad. Halos malimot na nila ang panalangin ito pero isang araw napakita sa kanya ang anghel
habang nag-aalay siya ng kamanyang sa loob ng templo at doon sinabi, ikaw ay magkakaanak at papangalanan mong Juan. Hindi ba't ginawa siyang bingi at pipi matapos siyang marinig ito? Sapagkat meron siyang pag-aalinlangan. O di kay natawa siya sa kanyang sarili, patanda na po ako. Lalo ng aking asawa, lola na siya, si Elizabeth, paano pa ito magkakaanak? Pero sadyang tapat ang Panginoon sa kanyang pangako, tinupad ang pangako sa mag-asawang Zacarias at Elizabeth na naging kalugod-lugod naman sa mata ng Diyos. Kaya nga, tinawag niya rin ang kanyang anak, si Juan. Sabi niya, tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon, ipaghahanda mo ng daanan ng Panginoon at ibabalik mong buli ang bayan sa harap ng Diyos. Minamahal ko mga kapatid, alam ni Maria, alam ni Zacarias, at batid din palagay ko ni Jose ang misyon na ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Kaya napaghandaan nilang mabuti ang pagdating ng Panginoon. Ngayon po, tayo naman, pagkatapos ng 9 na araw ng ating sakripisyo, ng ating pagsisimba, marahil ang ilan sa atin ay nakabungi rin. Baka 8 lang kanyang namisahan, o di kaya 7 lang, o kaya nung una lang siya dumating at bumalik siya ngayong huling araw ng simbang gabi. Pero nakiisa pa rin tayo sa mga paghahandang ito. Ano kaya ang naghihintay sa ating misyon? Pero bago natin alamin ang ating misyon, masasabi ba natin na sa mga sandaling ito, handa kang ipagdiwang ang Pasko? Paano masasabi na handa ka nang salubungin ng Mesiyas, na handa kang ipagdiwang ang Pasko, na handa kang makiisa sa kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo? Bibigyan ko po kayo ng 3 palatandaan kung masasabi ninyong hindi pa kayo handa. Okay? Ito po yung 3 bagay na kapag nakita nyo pa sa inyong buhay, sa inyong sarili, malayo pa ang Pasko. Unang-una po, kapag itinataas ang sarili. Kung halimbawa sa pag-uugali mo ngayon na malapit ang magpasko, isang tulog na lang, magaling pa rin ang tingin mo sa sarili mo, itinataas pa rin ang sarili mo, at ipinipilit ibaba ang iba, malayo pa ang pagsapit ng Pasko mo. At ano ang antidote para mawala itong itinataas ang sarili? Patungkol sa loob. At ang sagot, kababaang loob. Itinuro ito sa atin ni San Jose. Itinuro ito sa atin ni Maria, ni Zacarias, nung maipanganak na si Juan, nung sinabi niyang, Juan ang kanyang pangalan, nang ibig sabihin, mapagpala ang Diyos. Hindi ba't ito rin ang methodology ng pagtuturo ni San Juan? Katulad na lang ng tema ng Jesus Nazareno ngayong taong ito, dapat siya ay tumaas at ako ay bumaba. Pero kung ngayon sa ating pag-uugali, itinataas ko ang aking sarili, ang Pasko mo hindi darating bukas. Malayo pa ang Pasko para sa iyo. Matutunan muna natin ngayon, kahit isang tulog na lang, kung paano tayo magkakaroon ng kababaan ng loob. Upang mapasa atin si Jesus, upang tayo rin ay maging Emmanuel, upang tayo ay makayuko sa sabsaban, upang tayo makapasok sa sabsaban kung saan naisilang si Jesus. Yun ang unang indikasyon. Kung talaga bang handa ka na o hindi pa sa Pasko. Itinataas ang sarili o natutunan natin ngayon ang kababaan ng loob. Pangalawa po na nakita ko na malayo pa tayo sa pagdiriwang ng Pasko kung inuuna ang sarili. O ako muna sa pila. O dapat ako muna unang tumanggap ng basket. Dapat ako muna ang nakaupo dyan. Kapag inuuna mo ang sarili mo at hindi ka na ang unang maglingkod sa iyong kapwa, malayo pa ang Pasko mo. Minamahal ko mga kapatid,
Kung sa mga panggahandang ito nagdaan mga araw na inuuna natin ang iba, palagay ko sumapit na sa iyo ang Emmanuel. Ano bang ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. Kasama natin ang Diyos, sumasa atin ang Diyos. Pero kapag inuuna mo ang sarili, napakalayo ng Diyos sa atin. Kapag inuuna ang sarili, baka hindi natin matagpuan ang itunuturo ng talang maliwanag kung nasaan ang batang sanggol. Si Herodes, inuna niya ang kanyang sarili. Hindi nagpakita sa kanya ang batang sanggol. At marami pang mga hindi nakatuklas sa batang sanggol na si Jesus nung kauna-unahang Pasko. Sapagkat walang inatupag, walang inisip, kundi ang sarili. Minamahal ko mga kapatid, hindi ba't ang Pasko ay araw ng pagbibigayan? Kaya ano ang antidote ng inuuna ang sarili? Bukal sa loob o bukas loob na nagbibigay. Kapag sa mga sadaling ito, ang ating mga kamao ay nakasara pa rin sapagkat ayaw nating magbigay. Sapagkat inaakala mong wala kang ibibigay dahil ang tingin mo sa sarili mo isa kang dukha o maralita, baka malayo pa sa iyo ang Pasko. Kaya nga tayo nakalahad ang kamay sa Ama namin, hindi lang basta upang tumanggap, kundi upang isuko kung anong meron ka, alang-alang sa kanyang kaharian, alang-alang sa batang sanggol na magdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Kailan natin nakita ang ating mahal na ina, ang Nuestra Señora de Soledad, na itinaas ang sarili? Kailan natin siya nakita na inuna niya ang kanyang sarili? Hindi. Kung tayo ay taga Nuestra Señora de Soledad, gagayahin natin at tutularan ang buhay ng mahal na ina. Pangatlo po na nakita ko, kung talaga bang handa ka ng magdiwang ng Pasko, malayo pang Pasko sa iyo kung ikaw ay walang bait sa sarili. Anong ibig sabihin nun, Father? Ang lalim naman nun. Pag sinabi mo ang tao mabait, marunong magpasalamat, di po ba? Pag ang tao mabait, madali natin sabihin mabait ang taong ito sapagkat marunong siyang lumingon sa kanyang pinanggalingan. Marunong siyang magpasalamat. Pero pag sinabi mong wala itong utang na loob, walang bait sa sarili itong batang ito, suwail, hindi marunong tumanaw, at ang antidote ng walang bait sa sarili ay utang na loob. At ganito ang awit ni Maria sa kanyang Magnificat. Ganito ang awit ni Zacarias sa kanyang Benedictus. Ganito rin ang pangalan ni Juan, God is so gracious. Ang lahat ay tumutukoy, tumatanaw ng utang na loob sa Panginoon. At minamahal ko mga kapatid, kaya natin binuno ang siyam na simbang gabing ito, hindi upang magkaroon ng karapatang humiling, kundi upang magkaroon ng pagkakataong, Lord, salamat po sa lahat. Para sa iyo po ang sakripisyong ito. Para sa iyo po ang siyam na araw ng simbang gabing ito, ang paglilingkod ko sa altar, ang pananatili ko sa simbahang ito, ang maliit kong alay sa misa, lahat ito ay pagtanaw ng utang na loob. Kahit kailan, hindi natin maibabalik anong tinanggap natin sa Diyos. Ang pwede lang natin gawin ay tanawin ito habang buhay, buong buhay. At isang taong marunong magpasalamat, laging mayroong diwa ng Pasko sapagkat marunong siyang magbigay, mag-alay, at kumilala sa presensya ng Diyos. Malayo pa ang Pasko, kung puno ka ng sarili, itinataas ang sarili, inuuna ang sarili, walang bait sa sarili. Pero Paskong Pasko na ngayon sa buhay mo, kung ikaw ay nakamasid sa iyong loob. Ano yung mga loob na yon? Kababaang loob, bukal sa loob, at utang na loob.
Minamahal ko mga kapatid, sa huling misang ito ng simbang gabi at sa unang misa ng ating nobinaryo, bilang paghahanda sa kapistahan ng ating mahal na ina ng solidad, itaas natin sa Diyos ang lahat. Ang mamutawi sa ating bibig ay mga salita nagpapasalamat. Ang gawin sana ng ating mga kamay at kung saan tayo dalhin ang ating mga paa ay mga gawaing pasalamat sa Diyos. Huwag nating hayaang lumipas ang Pasko nang hindi nagpasalamat sa Panginoon. Ikaw ang buhay na pasalamat sa araw ng Pasko. Amen.